kamusta? Welcome sa ating malalimang pagsusuri para sa araw na ito. Oo, isang napakagandang araw at maraming salamat at nandito ka. Alam ko na napaka-busy mo ngayon, mapanegosyo man yan o trabaho sa opisina o kaya naman sa ministeryo. Kaya ang mission natin ngayon ay diretsuhin agad ang mga pinakamahalagang ideya mula sa ating source material. Siksik ito sa laman at walang paligoy-ligoy. Tama. At siguradong mag-iiwan ito sa iyo ng bagong pananaw. Ang material natin ngayon ay ang dokumentong pinamagatang 018 Becoming a Great Commission Ally PDF. At ang gusto nating sagutin sa buong pag-uusap na ito ay isang tanong na medyo nakakagulat talaga. Paano kung ang pinakamalaking banta sa misyon ng Diyos, yung pamilyar na sa atin na Great Commission, ay hindi ang mga direktang kumakalaban dito? Kundi ang mismong mga taong nakaupo lang at nanonood? Tatalakayin natin kung paano ka makakawala sa pagiging agamasid lamang para makabuo ka ng isang legasya na talagang aabot hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kasi kapag binabasa natin ang kasaysayan o tumitingin tayo sa mga kasalukuyang nangyayari, madalas nating inaakala na ang humaharang sa pag-usad ng misyon ay ang matinding oposisyon. O kaya naman ay kakulangan sa budget or resources, di ba? Eksakto. Pero ang dokumentong ito ay naglalatag ng isang nakakagimbal na realidad. Ang pinakamalaking panganib pala ay ang unti-unting paglipat natin mula sa pagiging aktibong kapanalig patungo sa pagiging simpleng tagapanood na lang. Nangyayari ito nang hindi natin namamalayan eh. Oo, nangyayari siya ng kusa. Okay, himay-himayin natin ito, lalo na sa panahon natin ngayon kung saan napakadaying mapagkamalan ang awareness bilang tunay na aksyon. Lalo na dahil sa social media, nakikita natin ang lahat ng nangyayari sa buong mundo sa isang scroll lang. 'Di ba? Nagla-like tayo ng mga post ng mga misyonero, tapos nanonood tayo ng mga documentary, Minsan dumadalo pa tayo sa mga malalaking kumperensya. tapos pumapalakpak tayo kapag may nagbahagi ng kwento ng tagumpay mula sa ibang bansa. Dahil sa dami ng impormasyong pumapasok sa atin, nagkakaroon tayo ng ilusyon na may ginagawa tayo. Ito ang eksaktong tinatawag sa teksto na spectator Christianity. Nakakabasa tayo ng mga ulat at humanganga tayo sa kabayanahan ng iba. Pero kung titingnan ng maigi, nananatili tayong nakahiwalay sa mismong laban. Parang para tayong mga taong nanunood ng basketball mula sa komportableng sofa sa bahay. Sumisigaw, nagchi-cheer, minsan nagrereklamo pa sa referee. Pero ni isang patak ng pawis, wala tayong naiambag sa loob ng court. Grabe yung analogy na yon, talagang tumatama. Ang kaibahan kasi ng isang tagapanood sa isang kapanalig o alay ay makikita sa kung sino ang pumapasa ng bigat. Ang tagapanood hanggang palakpak lang sa girid kapag maganda ang nangyayari, di ba? Oo, pero ang kapanalig nakikibahagi sa mismong pasanin ng gawain. Kapag tagapanood ka, sumasang-ayon ka lang na mahalaga ang ginagawa ng iba. Hanggang agree lang. Tama. Pero kapag kapanalig ka, inaako mo ang personal na responsibilidad para masiguradong magtatagumpay iyon. Ibinubuhos mo ang oras mo, ang pera mo at ang panalangin mo doon sa mismong aksyon. Hindi pwede yung nakatingin lang talaga. Ang nakakabighani rito ay ipinapaliwanag ng ating sanggunian na ang Great Commission ay hindi idinisenyo para maging isang maliit na proyekto lang ng simbahan na ipapasa natin sa isang missions department. Hindi siya basta department lang. Isa itong tipan, isang covenant. Ibinigay ito ni Kristo na may kalakip na otoridad at presensya. Sabi nga, all authority has been given to me at I am with you always. Kaya kapag tiningnan natin ito bilang isang covenant, maintindihan natin na hindi ito isang gawain na pwede nating i-delegate sa ilang professional na misyonero lang. Nakatali ito sa mismong pagkakakilanlan natin bilang mga mananampalataya. Dito na magiging sobrang interesante kasi sanay tayo na ang naiisip natin kapag narinig ang salitang misyonero ay yung nag-iisang bayani na pumupunta sa malalayong lugar para iligtas ang mundo. Yung tipong pelikula ang dating, di ba? Heroic individualism ang tawag dyan. Oo, yun ang term sa text natin, heroic individualism. Pero binabasag ng dokumento natin ang ideyang ito.
Sa halip na isipin ang misyon bilang isang sprint na tatapusin mo mag-isa, mas magandang gamitin ang analohiya ng isang relay race. Isang unahan sa pagpasa ng baton na tumatawid hindi lang sa iba't ibang kultura, kundi sa mga dekada at siglo. At sa isang relay, walang pakialam kung gaano kakabilis tumakbo kung ibabagsak mo rin naman ang baton pagdating sa susunod na mananakbo. Mismo, ang tagumpay ay nakasalalay sa maayos na pagpasa ng responsibilidad mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan, malinaw na walang sino man ang nagtatagumpay ng mag-isa sa gawaing ito. Madalas kasing nagkakamali ang modernong pananaw natin. Ginagawa nating idolo ang mga pioneer sa unahan. Tapos nakakalimutan natin ang buong network ng mga ordinaryong tao na sumuporta at bumahon sa kanila. Delikado ang ilusyong yan. Pinapaniwala nito ang mga ordinaryong mananampalataya na dahil hindi naman sila ang nakatayo sa entablo o nasa frontline sa kabilang panig ng mundo, wala na silang mahalagang papel na ginagampanan. Alam naman nating lahat ang kwento ni William Carey, di ba? Oo, ang tinatawag na ama ng modernong misyon. Pero madalas nating kinakalimutan ang buong konteksto ng kwento niya noong pumunta siya sa India noong late 18th century. Isipin mo ito. 7 taon siyang naghintay sa India. 7 taon ng hirap, pag-aaral ng wika at sakit. At matinding paglabanan ng kultura bago siya nagkaroon ng kahit isang convert. Paano mo masusurvive ang 7 taon ng tila kabiguan? Nakaya niya yun hindi dahil isa siyang superhero, kundi dahil mayroon siyang matibay na network ng mga kapanalig doon sa England. Yung mga taong hindi man lang nakatapak sa India pero walang sawang nagpapadala ng tulong pinansyal. At patuloy na nananalangin para sa kanya habang tumatawid ang mga sulat nila sa karagatan sa loob ng ilang buwan. Ang kasaysayan ni William Carey ay hindi lang kwento niya. Kwento rin ito ng buong network ng mga allies na humawak ng lubid para sa kanya. Ganyan din mismo ang makikita natin sa estruktura ng Biblia. Ipinaliwanag sa ating sanggunian ang 2 Timoteo 2.2. Yung sikat na verse tungkol sa discipleship? Oo. Sa isang talata na iyon, makikita mo agad ang 4 na henerasyon na nagpapasa ng baton. Nandyan si Pablo na nagturo kay Timoteo. Si Timoteo naman, unutusang magturo sa mga tapat na tao. Tapos, yung mga tapat na tao na yun ay inaasahang magtuturo pa sa iba. 4 na patong ng relay iyan. Ipinapakita nito na ang misyon ay hindi natatapos sa haba ng buhay ng isang tao. Kailangan itong itawid. Kaya ang isang napakagandang tanong na ibinabato sa atin ng konseptong ito ay ito. Nagtatanim ka ba ng puno ngayon kahit alam mong hindi ikaw ang sisilong sa lilim nito balang araw? Grabe yung tanong na yan. Ang isang totoong kanalid ay handang magtanim ng mga binhi ng misyon, maglaan ng pera, oras at panalangin kahit alam niyang ang buong bunga nito ay mapapakinabang pa ng mga anak o apo ng kanyang henerasyon. Medyo nakakapangilabot isipin yun, no, para sa atin na sana'y makita agad ang resulta ng pinaghirapan natin, diba? Lalo na sa kultura natin ngayon. Oo, yung tipong magtatrabaho ka ngayon tapos baka hindi mo man lang makita ang dulo ng pinasimulan mo. Pero nagdadala ito sa atin sa isang napakalaking dilema. Isang theological na tanong, no? Sigurado akong sumagi na sa isip ng marami sa atin na nakikinig. Kung hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, kung sovereign siya, at kaya naman niyang tapusin ang buong gawain sa isang iglap, bakit pa niya kailangan? Napakagandang tanong yan. Bakit pa tayo kailangang dumaan sa hirap ng pagpapadala ng mga misyonero, pagpasa ng baton at pagsasakripisyo ng buhay at yaman kung ang Diyos naman ang may kontrol ng lahat? Iyan ang tensyon sa pagitan ng soberanya ng Diyos at ng responsibilidad ng tao. At sinasagot iyan ng dokumento sa pamamagitan ng teolohiya ng partnership o pakikipagtulungan. Paano ba yan ipinaliwanag? Sa 1 Corinto 3.9, tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya bilang co-laborers o mga kamanggagawa ng Diyos. Ang ginamit na salita doon sa Griego ay synergoi. Synergoi. Galing din yung word na synergy, di ba? Tama. At napakalalim ng implikasyon nito. Hindi tayo kinukuha ng Diyos para tumulong dahil kulang ang lakas niya o dahil hindi niya kaya. Ginagawa niya ito para bigyan tayo ng dignidad na makipahagi sa isang bagay na may walang hanggang halaga. Wow! Dignidad para makibahagi? Oo. Ang soberenya ng Diyos ay hindi lisensya para maging pasibo tayo at manuod na lang. Sa halip,
Ito ang mismong pundasyon na nagbibigay sa atin ng tapang na kumilos dahil alam nating ang banal na espiritu ang nagbibigay ng lakas sa mga limitasyon natin. Pinipili ng Diyos na isama tayo sa proseso dahil ang relasyong nabubuo natin sa Kanya habang gumagawa tayo ay bahagi mismo ng Kanyang layunin. Ibig sabihin, hindi tayo ginagawang mga robot na nakaprogram lang para panoorin ang plano niya na mangyari. Tayo ay mga imbitadong kalahok. At dahil sovereign siya, binanggit din sa teksto na ang tagumpay ay garantisado na. Ang hinihingi na lang talaga sa atin ay ang ating pagsunod at pagiging available para sa misyon. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, nag-iiba ang sukatan natin ng tagumpay. Sa kultura natin ngayon, nasusukat ang tagumpay sa immediate metrics. Yung dami ng umaten sa event, dami ng likes at shares, Laki ng pondo o bilis ng paglago. Pero sa kaharian ng Diyos, ang sukatan ng tagumpay ay ang katapatan o faithfulness faithfulness over immediate results. mismo. Ito yung patuloy mong pagsunod at paggawa ng tama araw-araw kahit na parang walang nangyayari o walang nakakakita. Iyan ang pinakamahirap lunukin sa panahon ng instant gratification. Madalas ang pag-usad ng misyon ay hindi nakikita ng mata. May isang bahagi sa teksto na talagang tumama sa akin. Alin doon? Ang kwento ng kilusang Moravian. Nagsimula ito sa Herrnhut noong early 18th century. Isipin mo, ang komunidad na ito ay nagpasya na manalangin ng walang patid para sa pandaigdigang misyon. 24 oras. 7 araw sa isang linggo. May mga talong nakashift para manalangin at ginawa nila ito sa loob ng mahigit 100 taon. 100 taon na tuloy-tuloy? Nakakamangha yun. Ibig sabihin, may mga taong ipinanganak sa komunidad na iyon, lumaki, tumanda at namatay, na ang tanging alam na buhay ay ang pagdalo sa prayer watch na iyon, na hindi man lang nakita ang kabuang epekto ng pinagdasal nila. Pero ang mga tahimik na panalangin iyon sa isang maliit na bayan, ang naging gatong na nagpasiklab sa mga malalaking kilosan ng mga misyonero na nagdala ng ebanghelyo sa mga lugar sa Africa, Amerika at buong Europa. Yan ang literal na invisible progress. May isa pang magandang halimbawa na nagpapakita ng ganyang uri ng tahimik na katapatan mula sa Biblia, sina Priscilla at Aquila. Sila ang perpektong halimbawa ng pagpili sa katapatan kaysa sa kasikatan or faithfulness over fame. Wala silang hawak na malalaking titulo, di ba? Wala. Hindi sila tinawag na mga sikat na apostol. Hindi sila sumulat ng mga aklat sa Biblia at hindi sila nangangaral sa harap ng libu-libong tao sa mga stadium. Mga simpleng tent maker sila, gumagawa ng tolda para mabuhay. Pero sa likod ng mga eksena, ginamit nila ang bahay nila para mag-host ng mga iglesia. Sila ang nag-disciple at nagturo ng mas malalim kay Apollos. Na naging isa sa pinakamagaling na tagapagsalita at leader ng sinaunang iglesia. Ang epekto ng tahimik na paggawa at pagiging hospitable ni na Priscilla at Aquila ay gumapang sa maraming henerasyon. Ipinapakita nito na hindi mo kailangan ng entablado para maging dakila sa paningin ng Diyos. Ang kailangan mo ay maging tapat sa papel na ibinigay sa'yo kahit sa mga oras na walang nakakakita. Tama. Kaya ano ba ang kahulugan nito para sa'yo? Kakausapin kita ng direkta. Paano mo isasabuhay ito kung alam mong hindi ka naman tinawag para mag-impake ng maleta at tumira sa kabilang panig ng mundo? Dito pumapasok yung tinatawag sa teksto na mission ecosystem. Lahat tayo ay may partikular na papel na pwedeng gampanan at hindi pwedeng pare-pareho tayo ng ginagawa. Halimbawa, nandyan ang tagapanalangin or intercessor. Ikaw ba yung uri ng tao na hindi nagsasawang idalangin ang mga taong nasa frontlines? O kaya naman ay ang tagapagpadala o sender. Yung mga taong ang focus ay suportahan, alagaan at maging emotional at logistical support ng mga misyonero habang nasa labas sila. Kasama rin sa ecosystem na iyan ang nagbibigay or giver. Sila yung mga taong sinadyang pagpalain sa negosyo o trabaho para maglaan ng pinansyal na yaman upang isulong ang gawain. Kung walang giver, walang makakapunta. Nandiyan din ang tagapagsanay or trainer. Ito yung mga naglalaan ng oras para mag-disciple, magturo ng teolohiya at maghanda sa mga susunod na leader bago pa sila isabak sa misyon. At syempre, hindi mawawala ang humahayo o goers.
Sila mismo yung mga handang tumawid sa mga kultura at geographical na hangganan. Pero kailangan din nila ang mga estratehista o strategist. Sila naman yung mga nag-iisip, nagpaplano at nag-aaral kung paano mas magiging efektibo ang pag-abot sa mga particular na grupo ng tao. Para makumpleto ang ecosystem, nandyan ang tagakilos or mobilizer. Sila yung mga taong ang galing ay manghikayat at magpamulat sa iba na makialam sa misyon. At ang panghuli na napakahalaga sa modernong panahon, ang impluensya sa merkado o marketplace influencer. Ikaw ba ang isang negosyante, guro, engineer o empleyado na nasa secular na trabaho? Ginagamit mo ba ang propesyon mo, ang kumpanya mo o ang mga koneksyon mo para mapalawak ang misyon ng Diyos doon sa mga lugar na hindi basta-basta mapapasok ng isang ordinaryong misyonero? Walang papel na maliit o hindi mahalaga sa ecosystem na ito. Ang mahalaga ay hindi ito manatiling teorya lamang. Kaya hinihikayat tayo ng dokumento na gumawa ng isang malinaw na tipan o covenant, maaring personal o bilang isang buong organisasyon. Paano ba nagiging practical ang tipan o covenant na ito? Ang paggawa ng tipan ay hindi lang isang emosyonal na reaksyon na nararamdaman mo pagkatapos makinig ng magandang mensahe tapos bukas nakalimutan mo na. Isa itong sinadyang desisyon. Practical ito, di ba? Oo. Maglalaan ka ba ng partikular na prosento ng budget mo? Ilalaan mo ba ang isang bahagi ng oras mo linggo-linggo para manalangin ng nakatutok sa mga nasyon? Kung sa konteksto naman ng organisasyon o simbahan, ito ay ang pagtiyak na ang misyon ay hindi lang isang event na ginagawa tuwing Mission Month tuwing Oktubre. Dapat nakatanim ito sa mismong kultura, sa paggawa ng desisyon at sa paglanaan ng pondo ng buong institusyon araw-araw. At habang ginagawa natin ito, ang laging panghawakan natin ay ang katotohanan na ang tagumpay ng Great Commission ay nakasulat na. Nakita na ito ni Juan sa Apokalipsis 7:9. Isang napakalaking bilang ng mga tao mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika na sama-samang sumasamba. Hindi na ito pwedeng mabigo. Ang hinihingi na lang sa atin ay kung gusto ba nating maging bahagi ng kwentong iyon ngayon habang isinusulat pa ito. Tama. Alay ay hindi isang mabilisang event na pupuntahan mo para mag-check ng box. Isa itong panghabang buhay na pag-uugali, isang postura ng puso. Pinapaalalahanan tayo ng deep dive na ito na hindi tayo basta-basta gumagawa ng sarili nating maliit na kwento dito sa mundo. Tayo ay bahagi ng isang grand narrative, isang naglalakihang kwento na nagsimula pa ng mangako ang Diyos kay Abraham na pagpapalain ng lahat ng nasyon sa pamamagitan niya at magtatapos nga doon sa nakita ni Juan sa aklat ng Apokalipsis. Mula sa pagiging simpleng tagapanood sa gilid, tahasan tayong tinatawag ngayon para maging mga kamanggagawa. Maraming salamat sa iyo na nakikinig sa amin sa paglaan mo ng oras sa malalimang pag-aaral na ito. Alam namin na marami kang pwedeng gawin sa mga oras na ito, pero ang pagpili mong makinig, matuto, at suriin ang sarili mo ay isang malaking hakbang na patungo sa pagiging isang tunay na kapanalig sa misyon. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Sinasabi sa mga teksto natin na tayo ay sinasanay bilang mga kamanggagawa o co-laborers ng Diyos sa isang mundong basag at ang tagumpay ng misyong ito ay garantisado na hanggang sa kabilang buhay. Isang magandang kaisipan ito na dapat dalhin pag-uwi. Kaya isipin mo ito. Kung ang pakikibahagi mo sa misyon ngayon ay isa lamang training ground o paghahanda, anong klaseng naghihintay na kosmiko at walang hanggang mga responsibilidad ang inihahanda ng Diyos para sa iyo sa sandaling ang mundong ito ay ganap ng maibalik sa ayos?